Handa na ang almusal. Okay. Dad, kailan ka ba makakapagpahinga? May holiday sa susunod na buwan kaya baka sa katapusan ng buwan na ako makapagpahinga. Oh, Bihira kang magpahinga at di na nagbabasa ng mga salita ng Diyos. Abala nga ako ngayon. Gagawin ko yon pag may oras na ako. Yan ang lagi mong sinasabi. Hello? Shinjing, nagka-problema ang mga siyang. Kailangan nating alisin ang mga bagay sa bahay nila. Okay, pupunta na ako. May usapin sa iglesia, kailangan kong umalis. Mag-iingat ka, ha? Oo. Mrs. Liang? Linlin, nasa na mga libro ng mga salita ng Diyos? Hindi ko po alam. Hanapin mo ngayon. Miss Liang, ano pong nangyari? Naaresto ang mga magulang mo. Papunta na rito ang mga pulis. Kailangan maialis agad ang mga libro. Bilisan mo. Sige na. Sige po, hanapin ko na. Tayo na! Haluhugin niyo lahat! Kapitan, wala akong nakita. Wala po. Buisit naman. May ilang kapatid sa mga kalapit na iglesia ang nahuli nitong nakaraan. Mukhang magkakaugnay na operasyon ito. Kung ganon, dapat tayong magpadala kaagad ng paunawa. Pagtaguin natin ang mga leader at ipatigil ang mga pagtitipon. May ilan ding baguhan na wala pang matibay na kalagayan. Kung mahuhuli sila, iiwan nilang pananampalataya. Kailangan nating gumawa agad ng pagdidilig. Pwede ako maglaan ng dagdag na oras. O sige. Ilipat muna natin ang mga librong ito. Sige. Hello, sister. Pasok ka, bilis. Maging maingat ka sa mga librong ito. Okay. Di ligtas dito. Sumama kayo sa akin. Ang mga gamit nyo. Dad, nakauwi ka na. Oo. Teka, Jackie. Bakit wala pa ang mami mo? Baka may nangyari siguro sa iglesia. Hi, Mom. Oh, nandito ka na. Ba't gabi ka na nakauwi? Natagalan lang ako sa iglesia. Dad, akin na po yan. Sige. Kamusta sa school mo? Ayos naman po.
Hoy, alam mo ba na ang kasamaan kong si Jiang at ang asawa niya ay nahuli dahil sa pangangaral? Alam ko. Tinutugis ng Partido Komunista ang mga mananampalataya. Palagay ko, kailangan mo ng mananampalataya ng lihim. Huwag ka na makipagtipon. Teka, seryoso ka ba? May tuturing bang pananampalataya kung di ako makikipagtipon? Ilang taon nang nanguhuli ang partido, paano natin malalaman ang katotohanan kung walang pagtitipon? Hindi makakapasok sa kaharian ng langit ang mga duwag. Pero ginagawa nilang makakaya nila para magsumbong ang mga tao. Kapag nakikipagtipon ka, di mo alam kung gaano karami ang nagmamasid. Masyadong mapanganib. Masisira ang pamilya natin kung sakaling maaaresto ka. Handa ako makipagsapalaran dahil ang makapangyarihang Diyos dumating na nagpapahayag ng mga katotohanan na tagliligtas sa atin. Isang beses lang to darating sa atin. Sumusunod ako sa Diyos at hinahanap ang katotohanan. Hindi mo ako dapat hadlangan. Ayokong hadlangan ka sa gusto mo. Pero pawang kasamaan ng Partido Komunista, inilalagay nila kayo sa bingit ng kamatayan. Hinaan mo ang boses mo. Alam mo ba kung anong ginawa nila sa mga Jiang, ha? Ni hindi na makalakad si Mrs. Jiang. Kung hindi siya napiyansahan sa bureau, malamang na namatay siya roon. Kapag naaresto ka, kung hindi ka bubugbugin hanggang sa mamatay ka, siguradong makukulong ka ng ilang taon. Ikaw lang ang iniisip ko. Matagal ko nang isinaalang-alang ito. Hanggat nasa kapangyarihan ng Partido Komunista, magdurusa ang mga mananampalataya at ang ilan ay mamamatay. Nagpakita na ang makapangyarihang Diyos at gumagawa. Kung di ka handang isugal ang buhay mo para sa Kanya, mapapalampas mo to. Dahil alam kong ito ang tunay na daan, hindi ako takot sa pag-uusig. Itigil mo na ang pagkumbinsi sa akin. Hindi ka takot mahuli. Pero isipin mo man lang ako. Nakakaya yun para sa akin. Kung nakakulong ka, anong iisipin ng mga kasamahan ko? Magiging kahihiyan yun para sa akin. Makinig ka sa akin. Bawal ka nang pumunta sa mga pagtitipon. Pwede ka magmadyong makipag-inuman na namang gusto mo, pero walang mga reliyosong aktibidad. Ano bang pinagsasasabi mo? Nakikita ko na ngayon na ang pananampalataya mo'y kasinungalingan lang. Wala kang pananalig. Bawal ka nang pumunta sa iglesia at magbahagi ng ebanghelyo. May karapatan akong manampalataya. Desidido ako sa landas na to. Huwag mo akong hadlangan. Sabihin mo pa yan. Di mo ako mapipigilang manalig. Yan ba ang akala mo? Nababaliw ka na ba? Dad, wag mong saktan si Mom! Ayos lang ba kayo? Ayos lang ako. Sa paghadlang niya sa akin ng ganito, paano ko pupunta sa mga pagtitipon at gagawin ang tungkulin ko? Diyos ko, magbukas ka ng landas para sa akin. Handa ako magpasakop sa anumang isasaayos mo. Kung nangyayari ang maraming bagay na di nakaayon sa mga kuro-kuro mo, ngunit kaya mong isantabi ang mga yon at malaman ang mga gawa ng Diyos mula sa mga yon. Kung sa gitna ng mga pagpipino ay nagpapakita ka ng pag-ibig sa Diyos, ito ay pagtayong saksi. Kung mapayapa ang iyong tahanan
Natatamasa mo ang mga kaginhawaan ng laman. Walang umuusig sa'yo. At sinusunod ka ng iyong mga kapatid sa iglesia. Maipapakita mo ba ang iyong pusong nagmamahal sa Diyos? Mapipino ka ba ng sitwasyong ito? Sa pamamagitan lang ng pagpipino mo maipapakita ang pag-ibig mo sa Diyos. At sa pamamagitan lang ng mga bagay na di nakaayon sa iyong mga kuro-kuro ka magagawang perpekto. Huwag ka na pupunta sa anumang pagtitipon. Dad, di mo maaabutan ng tren kung di ka pa aalis. Narinig mo ba ako? Mahuhuli ka na, Dad. Oo na. Oh, Okay. alis na ako. Paalam, Dad. Paalam. Mom, may sasabihin ako. Ano yun? Sinabihan ako ni Dad na bantayan kita at tawagan siya kung malalaman kong pupunta ka sa mga pagtitipon. Hindi ba ako magiging hudas nun? Wala akong sasabihin sa kanya. Mabuti. Magbasa ka ng mga salita ng Diyos. Huwag kang magulo. Opo. Sige, marami akong gagawin ngayon. Ikaw nang magluto pag late na ako nakauwi. Anong tinutukoy ng salitang pananampalataya? Ito'y ang tunay na paniniwala at tapat na pusong dapat taglayin ng mga tao kapag hindi nila nakikita o nahahawakan ang isang bagay. Kapag ang gawain ng Diyos ay hindi naaayon sa mga kuro-kuro ng tao, kapag hindi ito kayang abutin ng tao, ito ang pananampalatayang binabanggit ko. Kailangan manampalataya ang mga tao sa mga panahon ng paghihirap at ng pagpipino. At ang pananampalataya ay sinusundan ng pagpipino, hindi mapaghihiwalay ang pagpipino at pananampalataya. Paano man gumawa ang Diyos, at anuman ang iyong sitwasyon, nagagawa mong hangarin ang buhay at hanapin ang katotohanan, at hangaring makaalam tungkol sa gawain ng Diyos at magkaroon ng pag-unawa sa mga kilos niya, at nakakikilos ka alinsunod sa katotohanan. Ang paggawa nito ang pagkakaroon ng tunay na pananampalataya at nagpapakita na hindi ka nawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay pagpapatuloy sa paghahanap ng katotohanan sa pamamagitan ng pagpipino. Tunay na pagmamahal sa Diyos, hindi siya pinagdududahan kailanman. Pagsasagawa ng katotohanan para mapalugod siya, anuman ang gawin niya. Paghahanap sa kalooban niya para maging maalalahanin dito. Amen. 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 Salamat sa Salamat Diyos. sa Diyos. Sorry, the number you have dialed is temporarily... Sorry, the number you have dialed is temporarily unavailable. Galing ka sa pagtitipon. Nagpunta ka pa rin kahit pinagbawalan na kita. Ba't ang tigas ang ulo mo? Ano bang mali sa'yo hindi magpunta? Bawal kang pumunta uli. Narinig mo ba ako? May pagkain sa kaldero. Okay. Nasa school si Jackie? Papunta ka sa pagtitipon. Anong ginagawa mo? Umalis ka dyan. Manatili ka rito.
Bawal kang umalis. Sige, subukan mo. O, Yuli. Ay. Ba't mo ko sinusundan? Pupunta ka sa pagtitipon. Sige lang, sasama ako sa'yo. Ibang klase ka. Hi, Shinjing. Hi. Oh, Yoli, nandito ka. Hello. Uy, Xiaowei. Bakit? Kumusta ang negosyo nito muli? Ayos naman. Itong isa lang. Okay na yan. Sige. Susupot ko to para sa'yo. O siya, dito na ako. Ingat ka. Ay, ikaw rin. Sa susunod ulit, ha? Sige. Hello? Okay. Oo, sige, sige. Lalabas lang ako sandali. Wala na mga pagtitipon, ha? Sinjing, Oy, Sister Zhao. hindi kita nakita sa pagtitipon, kaya naisip kong puntahan ka. Halika, pasok ka. Pinipigilan ako ni Yuling magpunta mula nang naaresto ang mga Zhang. Nakikipag-away siya sa akin tuwing umuwi siya at sinasaktan niya pa ako. Sinusundan niya ako kahit saan, kaya hindi na ako makadalo. Talagang miserable ako. Sa mga ginagawa sa'yo ng asawa mo, syempre, miserable ka ngayon. Kailangan mong hanapin ang katotohanan ukol dito. Mahahanap mo ang landas pag naunawaan mo ang kalooban ng Diyos. Basahin natin ang ilang salita niya. O sige.
Sa bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa gitna ng mga tao, sa panlabas ay mukha itong pag-uugnayan sa pagitan ng mga tao, na para bang mula sa pagsasaayos ng tao o mula sa panghihimasok ng tao. Ngunit sa likod ng mga eksena, ang bawat hakbang ng gawain at lahat ng nangyayari ay isang pustahan na ginawa ni Satanas sa harap ng Diyos, na humihiling sa mga taong magpatotoo sa Diyos. Gaya ng si Job ay sinubukan, halimbawa, sa likod ng mga eksena, nakikipagpustahan si Satanas sa Diyos. Ang nangyari kay Job ay ang mga gawa at panghihimasok ng mga tao. Sa likod ng bawat hakbang ng gawaing ginagawa ng Diyos sa inyo ay ang pakikipagpustahan ni Satanas sa Diyos. Sa likod ng lahat ng ito ay isang labanan. Kailangan nilang magbayad ng tiyak na halaga sa kanilang mga pagsisikap sa lahat ng ginagawa nila. Kung walang aktwal na paghihirap, hindi nila mabibigyang kasiyahan ng Diyos. Ni hindi sila makalapit dito, bagkus bumubulalas lang ng mga hungkag na kasabihan. Mabibigyang kasiyahan ba ng mga hungkag na kasabihang ito ang Diyos? Kapag naglalaban sa espiritual na dako ang Diyos at si Satanas, paano ka dapat magbigay lugod sa Diyos? At paano ka dapat magpatotoo sa Kanya? Dapat mong malaman na ang lahat ng nangyayari sa iyo ay isang malaking pagsubok. At ang oras na kailangan ka ng Diyos na magpatotoo. Bagamat maaaring hindi mukhang mahalaga ang mga ito, habang nangyayari ang mga bagay na ito, ipinakikita ng mga ito kung mahal mo ba o hindi ang Diyos. Kung oo, makakapanindigan ka sa patotoo mo sa Kanya. Kung di mo isasagawa ang pag-ibig sa Kanya, di ikaw ang taong nagsasagawa ng katotohanan. Na ikaw ay walang katotohanan at walang buhay, na ikaw ay ipa. Kamangha-manga ang mga salita niya, nakapagbibigay ito ng kaliwanagan. Kailangan kong tumayong saksi sa harap ng pang-aapi ng asawa ko. Yun ang kalooban ng Diyos. Tama iyon. Ipinahahayag ng Diyos ang katotohanan at nagliligtas, kaya sinusumukan ni Satanas ang lahat para humadlang. May kasamang paghihirap ang pagkakaroon ng pananampalataya. Hindi madali ang daan tungo sa kaharian ng langit. Kung wala ang patnubay ng mga salita ng Diyos at walang tunay na pananampalataya, imposibleng makakapanatili tayo sa landas na ito. Nakikita kong totoo yan. Nung tinanggap ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, mahigit 2 dekada na akong Kristiyano at nakaranas na ng pag-uusig. Ang pastor ng dati kong simbahan ay pinigilan ako at ang pamilya ko'y talagang mapagkontrol. Nagbanta pang itatakwil nila ako. Isa yung napakahirap na panahon para sa akin. Hindi ko maintindihan. Hindi ba't mabuting bagay ang pagsalubong sa Panginoon? Kaya bakit ako nilalayuan ng pamayan ng pangrelihiyon at inaapi ng pamilya ko? Ang mga salita ng Diyos ang nagbigay sa akin ng kaliwanagan na maunawaan na ginagamit ni Satanas ang paghihigpit ng pamilya ko at ang mga pag-atake ng pastor para pigilan akong sumunod sa Diyos at tanggapin si Kristo ng mga huling araw. Gusto nila akong panatilihing nakakulong sa relihiyon para mapunta sa impyerno kasama nila. Tunay nga na masama si Satanas. Nagkaroon ako ng higit na lakas ng mapagtanto ko ito. Di ako pwedeng mahulog sa mga panlalansi niya. Natagpuan ko na ang tunay na daan. Kaya gambalain man ako ni Satanas, handa akong ipagsapalaran ang lahat. Tatayo akong saksi para sa Diyos. Amen. Kaya sinabi ko sa pamilya ko, walang mabuting idudulot ang pagpilit sa akin. Desidido na ako rito. Ibinibigay ko ang mahinang katawang ito sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkatapos noon, tumigil na sila sa paghadlang sa akin. Pagkakita ko kay Satanas na napahiya at natalo, labis ang pagpapasalamat ko sa Diyos. Salamat sa Diyos.
Ginabayan ako ng Diyos sa lahat ng yon. Di ko alam na naranasan mo rin ito. Ang dami mong pinagdaanan. Sobrang nakatulong sa akin ang pagbabahagi mo. Di madali ang pagsunod kay Kristo ng mga huling araw. Meron na akong kapasyahan ngayon na tumayong saksi paano man ako apihin ng asawa ko, hindi ako pwedeng magpatalo sa kanya. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Oh, kamusta? May problema sa motor ko. Pwede mong tingnan? Sige. Tulak mo papasok. Sige. Kumusta ka nitong huli? Hindi ganong maayos. Mauna na kayo. Magbabantay ako. Sige. Puno ng mga pulang armband ng kalsada at mas mapagmatsyag sila. Oo nga. Inaaresto tayo ng malaking pulang dragon. At ginagawa ang mga taong isumbong ang isa't isa. Lalong humihirap na makipagkita palagi. Nung isang araw, nasa pagtitipon ako na isinumbong. Kung hindi namin pinagbantay ang ilang tao, naaresto na kami. Ang posibilidad ng pagkaaresto ay nakakalungkot. Natatakot tayo sa mga pagtitipon sa ating tungkulin. Wala pa tayong sapat na pananampalataya. Totoong totoo. Basahin natin ang mga salita ng Diyos. Sige. Sa pahina 625. Dahil ito'y sinimulan sa isang lupain na kumukontra sa Diyos, lahat ng gawain ng Diyos ay nahaharap sa malalaking balakid. At matagal isakatuparan ang marami sa kanyang mga salita. Sa gayon ang mga tao'y pinipino dahil sa mga salita ng Diyos na bahagi rin ng pagdurusa. Hindi madali sa Diyos na gawin ang kanyang gawain sa lupain ng malaking pulang dragon. Ngunit sa paghihirap na ito, ginagawa ng Diyos ang isang yugto ng kanyang gawain. Ipinapakita ang kanyang karunungan at kamanghamanghang gawa at ginagamit ang pagkakataong ito para makumpleto ang grupong ito ng tao. Amen. Amen. At sa pahina 547. Babasahin ko ito. Sige. Sa yugtong ito ng gawain, ay hinihingi sa atin ang lubusang pananampalataya at pag-ibig. Pwede tayong matisod sa pinakamaliit na kapabayaan. Dahil ang yugtong ito ng gawain ay iba mula sa lahat ng mga nakaraan. Ang pineperpekto ng Diyos ay ang pananampalataya ng sangkatauhan na di nakikita at di nahahawakan. Ang ginagawa ng Diyos ay na maging pananampalataya, pag-ibig at buhay ang mga salita. Dapat mapino ang mga tao ng daan-daan hanggang mas dakila na ang pananalig nila kaysa sa pananalig ni Job. Dapat silang magtiis ng di kapani-paniwalang pagdurusa at ng lahat ng uri ng pagpapahirap nang hindi humihiwalay sa Diyos magpakailanman. Kapag sila'y masunurin hanggang sa kamatayan, ay may dakilang pananampalataya sa Diyos. Sa gayon ng yugtong ito, ng gawain ng Diyos ay tapos na. Amen. Amen. Kamanghamanghang mga salita ng Diyos. Mas maayos na ako ngayon. Oo nga. Ang mga bagay tulad ng pag-aaresto at pag-uusig ay para maperpekto ang pananampalataya natin. Totoo. Naaalala ko ang isang himno ng mga salita ng Diyos. Yaong may tunay na pananampalataya ang sinasang-ayunan ng Diyos. Amen. 摩西击打磐石边有，耶和华所赐之水永流。那是因为他的心，因为他的心。大卫能鼓瑟弹琴，赞美耶和华。
而且心中充满欢喜，那是因为他的心。约伯丢掉了满山的牛羊，失去了万贯家产，浑身长疮，那是因着他的心，他能听见耶和华的声音，看见耶和华的荣耀，那是因着他的心。彼得能跟随耶稣基督，是因着他的心。他能为神钉十字架，有荣耀见证，也是因着他的心。约翰看见人子荣耀的形象，是因着他的心。看见末世的异象，更是因着他的心。那些所谓的外邦的众百姓，之所以获得神的启示，获得神的启示，得知神已重返肉身，做工在人中间，也是因着他们的心，因着他们的心。所有受神眼里话语激荡而有得安慰蒙拯救的人，不也都因着心吗？不也都因着心吗？所有受神眼里话语激荡而有得安慰蒙拯救的人，不也都因着心吗？都因着心吗？Nasa si Liang Xingjing. May nilakad lang siya. Lagi ba siyang lumalabas? Hindi po. Ay, Yuli, nagbalik ka na. Uy, Hinahanap nila si Xinjing. Uy! Magka-eskwela tayo! Wang Jun! Kumusta? Ang pagkakataon nga naman. Oo nga. Anong ginagawa mo rito? Tindahan to ng asawa ko. Kayo ay... siya ako na bahala. Okay, sige. May nagsumbong na nananampalataya sa makapangyarihang Diyos. Ang asawa mo. Kaya nandito kami. Wala silang magawang mas mabuti. Anong kalokohan? Ganitong, abala sa tindahan, sinong may oras naman ng palataya? Mabuti kung ganun. Ang mga mananampalataya sa makapangyarihang Diyos ay pinaghahanap sa China at pinarurusahan na malupit. Totoo yun. Naglabas sila ng utos na hindi kami pwedeng maging maluwag sa kanila. Kung talagang relihiyoso siya, isa yung seryosong problema. Hindi ko siya hayaang manampalataya sa Diyos. O sige, kailangan na naming umalis. Okay, sige. Hatid ko na kayo. Yuli, Bakit? kailangan mo siyang bantayan. Kung relihiyoso siya, madadawit ang buong pamilya ninyo. Huwag kang mag-alala. Sige, alis na ako. Sige. Paalam. Oh, nakabalik ka na pala. Galing ka ba sa pagtitipon? Oo. Nagpunta ang mga pulis para magtanong tungkol sa'yo. Kung hindi ako nakialam, naaresto ka na sana. Hindi ba pwedeng tumigil ka na sa pagpunta dyan? Magiging mananampalataya pa ba ako kung gano'n? Tama na ang kalokohan yan.
Dati kong kaklase ang isa sa mga pulis. At mga political na kriminal daw. Ang mga mananampalataya sa makapangyarihang Diyos. Kapag nahuhuli sila, nadadawid ang buong pamilya nila. Nakaapekto na ang pananampalataya mo sa kinabukasan ko at ni Jackie. Di mo ba napagtanto yun? Paanong nakaapekto ito sa kinabukasan mo? Bakit nang marinig mong kinokondena ng partido ang pananampalataya, ay umurong ka na lang, takot ng manampalataya, handa nang sumuko? Hindi mo kailangan manampalataya pero huwag mo akong pigilan. Hindi kita pinipigilang magkaroon ng komportabling buhay, kaya huwag kang humadlang sa pagsunod ko sa Diyos. Hindi ako tutol sa pananampalataya mo. Pero kailangan mong maging praktikal. Napakasama ng Partido Komunista. Nakikita ng lahat kung paano nito tinutugi sa mga mananampalataya. Kung nananampalataya ang isang tao, nagdurusa ang buong pamilya niya. Ito isang katotohanan. Kung maaresto ka, hindi lang ako hindi mapopromote. Mawawalan pa ako ng trabaho. Hindi makakapag-college si Jackie. Hindi ba yun pag-apekto sa mga kinabukasan namin? Huwag mo akong sisisihin kung hindi ako magpakita ng awa. Narinig mo ba ako? Hindi kita hahayaang ipagpatuloy yan. Yoli, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, ang makapangyarihang Diyos ay nagpakita na at gumagawa. At ang mga tumatanggap lang sa Kanya ang maliligtas at makakapasok sa kaharian. At sila lang ang magkakaroon ng magandang hinaharap. Pero tumanggi kang makinig. Pinipigilan mo kong manampalataya dahil natatakot ka sa pang-aapi ng partido. Hindi mo ba napagtatanto kung anong ginagawa mo? Hindi ka ba natatakot sumalungat sa Diyos? Tama na! Liang Xinjing, sisimulan ko sa pangit na bahagi. Kung muli kang pupunta sa mga pagtitipon, babaling ko yung mga binti mo! Mas gugustuhin ko pang alagaan kang lumpo kesa manampalataya ka! Hindi ko to isusuko. Yan ba ang tingin mo? Ha? Titingnan natin! Titingnan natin! Nananampalataya ka pa rin! Bitiwan mo ako! Bakit mo ako sinasaktan? Nananampalataya ka pa rin! Demonyo ka! Mapapakituhuan din kita! Kung itutuloy mo pa yan, maghihiwalay tayo! Demonyo talaga siya. Ngayong tumutugis ang partido, ipinapakita niya ang tunay niyang kulay. Binugbog niya ako. Sinusubukan akong pigilan sa pananampalataya ko. Isa siyang diablo. Isa siyang hayop. Dapat talaga na maghiwalay na tayo. Mom? Mom? Oh, Mom, punit ang school uniform ko. aayusin ko yan para sa'yo. Mom? Anong problema? Ayos lang ako. Sinaktan ka na naman ni Dad. Ay, ayos lang. Hindi ba't suportado niya dati ang pananampalataya natin? Ba't siya naging ganito ngayon? Mom, nananampalataya lang tayo sa Diyos. Wala tayong ginawang anumang mali. Bakit ba hindi yun maunawaan ni Dad? Ayaw na niya akong manampalataya dahil sa Partido Komunista. Huwag ka nang mag-alala. Ayos lang ako.
Walang makakapigil sa atin sa pananampalataya. Akin na. Mom, sa kwarto ko ikaw matulog ngayong gabi. Natatakot akong saktan ka ulit ni Dad. Walang isa man sa inyo ang protektado ng batas. Sa halip, kayo ay pinapahintulutan ng batas. Ang mas malaking problema pa ay hindi kayo nauunawaan ng mga tao. Mga kamag-anak man ninyo, mga magulang, mga kaibigan, o maging ang inyong mga kasamahan. Walang isa man sa kanila ang nakakaunawa sa inyo. Kapag kayo ay pinabayaan ng Diyos, imposibleng patuloy kayong mamuhay sa lupa. Ngunit magkagayon man, hindi kaya ng mga tao na mapalayo sa Diyos na siyang kabuluhan ng paglupig ng Diyos sa mga tao at siyang kalwalhatian ng Diyos. Ang minana ninyo ngayon ay higit sa minana ng mga nakaraang apostol at propeta. At higit pa sa minana nina Moises at Pedro. Hindi matatamo ang mga pagpapala sa loob ng ilang araw, kundi sa pamamagitan ng matinding sakripisyo. Kailangan kayong magtaglay ng pagmamahal na nagdaan sa pagpipino. Kailangan kayong magkaroon ng malaking pananampalataya at ng maraming katotohanang hinihingi ng Diyos na iyong matamo. Kailangan mo ring manindigan sa hustisya. At ang pag-ibig mo sa Diyos ay dapat na hindi magmamaliw. Kailangan magkaroon kayo ng determinasyon, magkaroon ng mga pagbabago sa inyong disposisyon sa buhay. Kailangang malunasan ng inyong katiwalian. Dapat mong tanggapin ang lahat ng pangangasiwa ng Diyos nang walang reklamo at magpasakop maging hanggang kamatayan. Ito ang dapat ninyong makamit. Ito ang panghuling layunin ng gawain ng Diyos at ito ang hinihiling niya sa grupong ito ng mga tao. Dahil nagbibigay siya sa inyo, gayon din naman, tiyak na may hihilingin siya bilang kapalit at tiyak na hihingi siya ng akmang mga kahilingan sa inyo. Sa makatuwid, may dahilan ng lahat ng gawain ng Diyos na nagpapakita kung bakit nagtatakda ng matataas na pamantayan ng gawain ng Diyos at may mahihigpit na kinakailangan. Ito ang dahilan kaya dapat kayong mapuspos ng pananampalataya sa Diyos. Sa madaling salita, lahat ng gawain ng Diyos ay ginagawa para sa inyong kapakanan, para maaari kang maging karapat-dapat sa Kanyang pamana. Hindi ito gaanong para sa sariling kaluwalhatian ng Diyos, kundi mas para sa iyong kaligtasan at para sa pagperpekto sa mga taong ito na lubhang napahirapan sa maruming lupain. Dapat ninyong unawain ang kalooban ng Diyos. Pinag-iisipan ko nitong huling ilang araw kung ba't ako binugbog ng asawa ko at gusto akong pigilang manampalataya. Nabasa ko sa mga salita ng Diyos, bakit minamahal ng isang lalaki ang asawa niya? Bakit minamahal ng isang babae ang asawa niya? Bakit masunuri ng mga anak sa mga magulang nila? Bakit mahal ng mga magulang ang mga anak nila? Ano ang mga layo na kinikimkim ng mga tao?
At layon ba nila'y hindi upang matupad ang mga plano at makasarili nilang pagnanasa? Totoo ang mga salita ng Diyos. Walang tunay na pagmamahal sa pagitan ng mga tao. Wala nga. Ang lahat ay tungkol sa personal na pakinabang. Oo nga. Tinatrato niya ako ng maayos dati dahil nakatulong yon sa mga interes niya. Ginagamit niya ako para bigyan siya ng anak, labhan ng damit niya, ipagluto siya at kumita ng pera. Ngayong may pananampalataya na ako at ginagawa ko ang tungkulin ng isang nilikha, takot siyang makaapekto yun sa kinabukasan niya. Nakompromiso ang mga interes niya kaya inilalabas niya ang pangil niya. Ginagawa lahat para mapigilan ako at inaapi at binubugbog ako. Ipinapakita niya ang malademonyo niyang mukha. Napagtanto ko na kami ay magkaibang uri ng tao. Pinipili niyang hangarin ang karera niya na sumunod sa partido sa pagsalungat sa Diyos. Ang pinili ko'y hanapin ang katotohanan. Magkaiba ang landas namin ng asawa ko. Kung walang pagdanas ng gawain ng Diyos at pagbabasa ng mga salita niya, hindi ko sana naunawaan ito. At iniisip ko pa ring mahal niya ako at iniingatan niya ako. Napagharian sana ako ng emosyon at paano ako makapagpapatuloy sa pagsunod sa Diyos. Sa pang-aapi ng pamilya ko, nakita ko na ang malademonyong mukha ng mga hindi mananampalataya. Ang pagmamahal lang ng Diyos ang totoo. Amen. Ito'y pagliligtas ng Diyos sa akin mula sa mga gapos ng pamilya at ako'y nagpapasalamat sa Kanya. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Habang lalo nating nararanasan ang gawain ng Diyos, mas maraming katotohanan ang natututunan natin. Ito ang pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Salamat sa Diyos. Ibinigay sa akin ng Bureau ang garantiyang ito para kumpirmahin hindi tayo relihiyoso. Pumirma na ako. Tignan mo. Kung mananalig ka pa rin, mawawalan ako ng trabaho. At di makakapagalit si Jackie. Kailangan mong mangako na isusuko mo na ang pananampalataya mo. Tapos, magiging ayos na tayo. Hindi ko isusuko ang pananampalataya ko. Alam mong sa mga taon ng pananampalataya ko, bumuti ang kalusugan ko at talagang masaya ako. Natutunan ko rin ang ilang katotohanan at kung paano maging mabuting tao. Ito ang tamang landas sa buhay. Tumigil ka na sa pagpigil sa akin. Paanong magiging ayos yan? Kung ipagpapatuloy mo yan, mawawala ang posisyon ko. Kabuhayan ko yun. Anong ikabubuhay natin? Pinagbabawalan kitang magpatuloy sa pananampalataya sa Diyos. Kung tungkol dyan, hindi na magbabago ang isip ko. Talaga ba? Talaga ba, ha? Pananampalataya? Gusto mo pa rin ng Diyos mo? Di ka lalabas dito ngayon! Pananampalataya! Nananampalataya ka pa rin! Papakita ko sa'yo! Ito ang magiging katapusan mo! Gusto mo na pananampalataya? Tumayo ka! Nananampalataya ka pa rin! Pananampalataya! Tatanungin kita ulit. Gusto mo ba ang Diyos o ang pamilyang ito? Mamili ka. Ang pananampalataya ko pa rin. Kung gano'n maghihiwalay tayo. Dahil lang nananampalataya ako.
Paulit-ulit mo akong binugbog nitong mga nakaraang taon. At ngayon gusto mong maghiwalay tayo. Wala ka talagang konsensya. Ni hindi ka tao. Imposible sa aking manatiling kasama mo. Wala tayo sa parehong landas. Bakit maraming beses na kitang pinugbog? Magkaganon man, hindi pa rin kita mapasunod. Ano paninindigan mo? Ang pananampalataya mo ba? O ang tahanan natin? Kung pipiliin mong Diyos, maghihiwalay tayo. At hindi na ako makikialam. Dahil gusto mong makipaghiwalay. Gawin natin yan. Nasa magkaibang landas tayo. At hindi pwedeng magsama. Tapusin na natin to. Ayan na. Hindi mo naman kailangang umalis. Madalas ako nasa malayo, kaya pwede ka manatili talaga si Jackie. Nung una ayoko makipaghiwalay. Teenager na ang anak namin kaya titiisin ko na lang yon. Pero patuloy niyang iginigiit ang usapin. Pinapipili ako kung pamilya ba o ang pananampalataya ko. Siyempre pinili ko ang Diyos at pumayag makipaghiwalay. Sa wakas, malaya na ako ngayon at di na ako pwedeng mapigilan niya o ng pamilya. Mabubuhos ko ng lahat sa paggawa para sa Diyos itong biyaya at pagpapala niya. Salamat sa Diyos. Dahil nasa magkaibang landas kayo at siya'y sobrang mapagkontrol, imposibleng maging masaya yun. Yun ang pinakamabuting gawin ninyo. Huwag nang patagalin ang paghihirap. Yun ang pinakamabuti. Malaya ka na ngayon. Hi, Director Ma. Mabutit nandito na kayong lahat. May natanggap tayong utos. Mula sa huling pulong ng Municipal Prevention Committee na magbabahay-bahay sa bawat kali at nayon para maghanap ng mga mananampalataya. Oh, pumili kayo ng isang lugar at masinsinang magtrabaho. Teka, di ba si Liang Xingjing yun? Nalaman kong sinubukan niyang pasampalatayain si Mrs. Zhao ng Building 3. Talaga? Isa siyang mananampalataya. Hoy, napansin kong lagi siyang pumapasok Oo at nga. lumalabas. Sa sandaling isilang kang umiiyak dito sa mundong ito, sinisimulan mong gawin ang iyong tungkulin. Para sa plano ng Diyos at sa kanyang ordinasyon, ginagampanan mo ang iyong papel at sinisimulan ang iyong paglalakbay sa buhay. Anuman ang iyong pinagmulan at anumang paglalakbay ang nasa iyong harapan, walang sino mang makakaiwas sa mga pagsasaayos at plano ng langit. At walang sino mang may kontrol sa sarili nilang tadhana. Dahil siya lamang na namumuno sa lahat ng bagay ang may kakayahang gawin iyon. Amen. Amen. Mula ng Hello? May natanggap ako mensahe. Kailangan mong umalis sa bahay bago mag-alas 10:30 ngayong gabi. Hindi ligtas. Ano mang gawin mo, huwag kang babalik.
Alagaan mo ang sarili mo at magbasa ka ng mga salita ng Diyos. Magdasal ka sa Diyos kung nahihirapan ka. Kailangan ko magtago ng ilang araw, ha? Tara, bilisan nyo! Sige! Bilis! Alam ko. Tumuloy ka muna kina Sister Lou at ipapaalam kung kailangan nilang lumipas. Sige, pupunta na ako. Halika kayo. Bilisan nyo. Bilis. Hoy bata, kung babalik ang nanay mo, isumbong mo sa amin agad. Kung hindi ka magsusumbong, aarestuhin ka rin namin. Tapos na tayo rito. Wala akong ideya kung kumusta na si Jackie. Diyos ko, manatili ka sana sa tabi ni Jackie at bigyan siya ng lakas. Lagi kong pagiginhawain ang mga nakadarama ng aking kalooban at di sila hahayaang magdusa o mapahamak. Ang pinakamahalaga ngayon ay kumilos ayon sa aking kalooban. Ang mga gumagawa nito ay tiyak na tatanggap ng aking mga pagpapala at pag-iingat. Sino ang ganap na makagugugol sa sarili nila at makapaghahandog ng lahat nila para sa akin? Lahat kayo ay walang gana. Nagpapaikot-ikot ang inyong mga kaisipan, iniisip ang tahanan, ang mundo sa labas, ang pagkain at damit. Sa kabila ng katotohanang ikaw ay nasa harap ko, gumagawa ka para sa akin. Sa puso mo'y iniisip mo pa rin ang iyong asawa, mga anak at mga magulang na nasa bahay. Lahat ba ng ito ay pag-aari mo? Bakit hindi mo ipinagkakatiwala ang mga ito sa aking mga kamay? Kulang ba ang pananalig mo sa akin? O natatakot ka ba na hindi aangkop sa iyo ang mga pagsasaayos ko? Bakit ka laging nag-aalala sa pamilya ng iyong laman, nananabik sa iyong mga mahal sa buhay? Diyos ko, handa akong isantabi ang pagmamahal ko at iwan ang anak ko sa iyong mga kamay. Na magpasakop sa iyong mga pangangasiwa at pagsasaayos at gawin ang tungkulin ko. Sister Liang, may dumaang 2 lalaki para suriin ang gas. Pero talagang tingin sila ng tingin sa paligid. Nagtanong pa sila kung Kristiyano ako. Pupusta akong mga espiya sila ng Partido Komunista. Hindi naligtas dito. Nakabantay sila sa atin. Lilipat na tayo. Kano panalo mo? Mga 2,000. Ayos yan ah. May isang kalalabas lang. Okay, nakuha ko. Doon ka pumunta!
Nasaan siya? Nawala siya. Buisit naman oh. Sa banda ron! May nakakita ba sa inyo kay Liang Xingjing nitong huli? Wala. Isusumbong namin sa inyo pag nakita namin siya. Nakatira siya ron sa 4th floor. Oo, alam ko. Magbantay kayo ng mabuti. Sige. Sumbong nyo agad sa amin pag bumalik Sige, siya. makikipagtulungan kaming mabuti sa inyo. Hello, Jackie? Kailangan ko mag-overtime ngayong Sabado at Linggo. Kaya hindi ako makakauwi. Sige po, Dad. Sino yan? Ako to, si Mrs. Ma. Buksan mo ang pinto. Mag-isa ka lang ba rito? Dumaan ba ang nanay mo? Hindi po. Hindi krimen ang pananampalataya ng mommy ko. Ba't lagi niyo siyang hinahabol? Hindi iyon. Pinahihintulutan ng pamahalaan, kaya krimen ang pananampalataya niya. Sutil na bata ka. Sabihin mo sa amin kapag bumalik na siya. Kung hindi, magiging krimen yon ang pagkupkup ng kriminal at makukulong ka. Narinig mo ba ako? Tara na. Kung makita mo siya, sabihan mo kami, ha? Pwede na silang magtipon lagi ngayon. Salamat sa Diyos. May isa pang bagay. Naaresto ang mga leader ng Lancheng Church. At ilang lugar ng pagtitipon ang hinalughog ng mga pulis. Hindi pwedeng iwan ang simbahan ng walang nagbibigay ng suporta. Oo nga. Sino ang dapat nating ipadala? Ako na lang kaya. O sige. Kaunti lang ang nakakaalam na mananampalataya si Sister Shu, kaya ligtas dito. Mainam. Oy, ako na rin. Sabihan mo ako kung may kailangan ka. Sige. Ayaw magpaawat ng malaking pulang dragon sa mga pag-aresto. Nakakapagtipon pa rin ba ang mga kapatid? Karamihan sa kanila ay negatibo at ang ilan ay natatakot dumalo sa pagtitipon. Mabuti na narito ka. Sa hinaharap, maaaring dumating sa iyo ang malalaking pagsubok. Pero ngayon, kung mahal mo ang Diyos ng may tapat na puso, at kung kaya mong panindigan ang patotoo at mapalugod ang Diyos, gaano man katindi ang pagsubok na darating, o anumang mangyari sa iyo, pagiginhawain ang iyong puso. At di ka matatakot gaano man katindi ang pagsubok mo sa hinaharap. Amen. Buksan niyo to! Oo nga! Buksan niyo! May problema. Nandito ang mga pulis. Anong gagawin natin? Pumunta kayo sa bodega. Bilisan nyo! Sipahin mo!
Ano ginagawa niyo? Huwag kayong gagalaw! Tungkol saan to? Malugugin niyo! Bakit kayo sumusugod dito? Ano kayo? May nagsumpo ng isang iligal na pagtitipon. Si Sir Liang. Huwag kang gumawa ng ingay. Malugugin niyo na maigi. Kapitan, may bakuran sa likod. Tara! Kayo, tumama kayo sa akin! Tama! Isit. Buisit! Bumalik na tayo! Muntik na yun. Muntik na tayong maaresto. Magpahinga tayo saglit. Parang sasabog ang dibdib ko. Sister, bakit hindi ka ganun katakot? Sinong nagsabing hindi ako takot? Kumakabog din ang puso ko ngayon. Ayos ka lang ba? Nang maayos ang takbo ng lahat, pakiramdam ko may pananampalataya ako. Bakit ang duwag ko sa sandaling may nangyayari? Kulang pa rin ako sa pananampalataya. Takot lahat sa una, pero pagkatapos ng pagdanas at pagkakita sa patnubay at proteksyon ng Diyos, pwede kang magkamit ng pananampalataya. Kung hindi niya tinutulutan, hindi ka pwedeng makuha ng malaking pulang dragon. Oo nga. Kung tinulutan man niyang mangyari ito, maghanda kang isugal ang buhay mo at ipagkatiwala ang lahat sa Kanya. Mabubuhay ka man o mamamatay. Tama ka. Ano mang tulutan niya, magpasakop tayo at umasa sa kanya. Di tayo pwedeng magreklamo. Oo nga. Uy, may kilala akong kapatid na naaresto ng 7 beses at nahatulan ng 2 beses. Nananampalataya pa rin siya sa Diyos at ginagawang tungkulin niya. Yun ang tunay na pananampalataya. Marami tayong nakamit. Oo. Sa pamamagitan ng mga pag-aresto at pag-uusig ng malaking pulang dragon, nakita ko ang proteksyon ng Diyos at lumago ang pananampalataya ko. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ginagamit ito ng Diyos bilang tagapagsilbi. Ginagawang perpekto ang pananampalataya at pagmamahal natin. Ito'y pagpapala ng Diyos para sa atin. Amen. Napakalaki ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. Dapat gawin natin ang higit pa para gampanan ng ating tungkulin. Amen. Ay, kumanta tayo ng isang himno. Magaling. Sa pagpipino, nagkakaroon ng pananampalataya ang tao. 在星星之中才能看见神。你有信心，神就成全你。你如果没信心，神也没法成全你，神也没法成全你。你在世纪经历当中有信心，看
见神的作为，神就向你显现，在里面开启，引导你。你如果没有这个信心，神就没法做。Eto na po. Heto, tapos ko nang tahiin. Wow, napakaganda nito. Sobrang sama ng loob ko nang magkapunit ito. Di ko inakalang matatapalan pa ito. Salamat! Wala yun. Lola, tignan mo ang tagpi ni Mrs. Liang. Ang ganda, di ba? Maganda nga. Kumusta na kaya ang lagay ni Jackie ngayon? Jackie! Buksan mo ang pinto! Jackie! Alam kong nandyan ka! Buksan mo ang pinto! Buksan mo! Mukhang walang tao rito. Umalis na tayo. Anong ginagawa niyo? Akala mo makakapagtago ka? Akala mo di ka namin mahuhuli? Akala mo makakatakbo ka? Sutil na bata ka! Nasaan ang nanay mo? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Hindi mo alam? Sabihin mo sa amin! Sabihin mo! Sasabihin mo ba o hindi? Hindi ko alam. Titingnan ko kung alam mo! Sinjing, bakit? Kailan ang balik mo mula sa pagpupulong ng mga coworker? 3 o 4 na araw. Gusto kong makita ang anak ko ron. 2 taon nang nakalipas? Mag-iingat ka ron. Mag-iingat ako. Jackie? Mommy! Ay, huwag kang umiyak. Tumahan ka na. Pumayat ka. Masyado bang nakaka-stress sa school mo? Hindi po. Huwag kang nagpupuyat. Kailangan mo ng pahinga. Alam ko po. Madalas bang nasa bahay ang daddy mo? Marunong ka na ba magluto? Kumusta naman yun? Mabuti po yun. Huwag kayong mag-alala. Huwag kang pabaya sa pagluluto mo.
Patuloy ang paglaki mo at kailangan mo ng mabuting nutrisyon. Di pwedeng puro instant noodles lang. Mom, kaya kong alagaan ang sarili ko. Nung wala ko ron, natatakot ka ba pag mag-isa ka lang sa gabi? Sanay na ako. Ayos lang po. Nagdarasal ka pa ba at nagbabasa ng mga salita ng Diyos? Opo. Teka, ba't namamaga ang leeg mo? Wala po ito. Sabihin mo sa akin, anong nangyayari, ha? Jackie, anak, sabihin mo sa akin, okay? May lymphoma po ako, Mom. Magpapa-opera ako sa susunod na buwan. Sabihin mo, paano nangyari yan? Sabi ng doktor, nakaugnay ito sa chronic stress at depression. Nung umalis ka, patuloy na pumupunta ang mga pulis at tinatakot ako. Gustong malaman kung nasan ka. At pinagtawanan ako ng lahat. Ng mga guro at kaklase ko. Natakot akong umuwi. Natakot pumunta sa school. At maraming beses na ginusto kong tumalon mula sa balkonahe. Pero natakot ako na kung tatalon ako, hindi na kita uli makikita pa. Mami, natatakot ako. Ay, Jackie, anak, huwag kang matakot. Ang Diyos ay nasa tabi natin. Siya ang suporta natin. Ano mang karamdaman ang harapin natin, kailangan nating sumandal sa Diyos. Siya nang bahala ron. Huwag tayong matakot. Nananampalataya tayo sa tunay na Diyos, ang makapangyarihang Diyos. Sabi ng mga salita niya, ang makapangyarihang Diyos ay makapangyarihang manggagamot. Ang manahan sa karamdaman ay ang magkasakit, subalit ang manahan sa espiritu ay ang gumaling. Nasa mga kamay niya kung mabubuhay tayo o mamamatay. Kung magdarasal tayo, sa Diyos tiyak natutulong siya. Hinahabol ako ng malaking pulang dragon at hindi makauwi. At ngayon, may sakit ang anak ko. Anong dapat kong gawin?
Diyos ko, talagang nahihirapan ako. Kung talagang mamamatay ang anak ko, anong gagawin ko? Paano nilalaro mo ngayon ng video game? Gusto ko maglaro ngayon eh. Nakatamad na ako mag-aral. Gusto kong kumain ngayon. Meron akong bilihan na ice cream. Masarap. Uy, tingnan mo ang video na ito. Diba? Sabi ko sa iyo eh. Nakakaaliw kaya. Saan tayo matapos? Sige na. Isinasaayos ng Diyos ang sitwasyong ito para gawing tayong perpekto at iligtas tayo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Hoy, Sister Liang, may problema ba? Wala naman. Ayos lang ako. Tapusin na kaya natin ang pagtitipon. Sige. Sa susunod ulit. Iniwan ko ang pamilya ko para gumugol sa Diyos. Dapat pinoprotektahan niya kami. Paanong nagkaroon ng cancer ang anak ko? Sinusubok ba ng Diyos ang pananampalataya ko? Sister Liang, iniisip mo pa rin ba ang anak mo? Hindi ko mapigilang mag-alala tungkol sa kanya. Hindi ko alam kung anong kalooban ng Diyos. Paano nagkaroon siya ng cancer? Ang malamang may sakit siya pero di mo siya maalagaan ay talagang masakit. May naisip akong isang sipi ng mga salita ng Diyos. Habang sumasailalim sa mga pagsubok, normal sa mga tao ang maghina o maging negatibo ang kalooban o hindi malinawan ang kalooban ng Diyos o ang landas ng kanilang pagsasagawa. Ngunit ano't anuman, kailangan mong magkaroon ng pananampalataya sa gawain ng Diyos. At huwag itanggi ang Diyos gaya ni Job. Bagamat mahina siya at isinumpa ang araw ng pagsilang niya, hindi niya itinanggi na lahat ng bagay sa buhay ng tao ay ipinagkaloob ni Jehovah at na si Jehovah rin ang siyang babawi sa lahat ng ito. Paano man siya sinubok, pinanatili niya ang pananampalatayang ito. Sa iyong karanasan, ano man ang pagpipino mo sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, ang hinihingi niya, sa madaling salita, ay ang pananalig at pagmamahal ng tao sa Kanya. Ang kanyang ginagawang perpekto sa pamamagitan ng paggawa sa ganitong paraan ay ang pananampalataya, pagmamahal at mga hangarin ng mga tao. Ginagawa niya ang gawain ng pagperpekto na hindi nakikita o nadarama ng mga tao. Sa gayong mga sitwasyon, kinakailangan ng pananampalataya. Amen. 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 Nanghina ako nang marinig kong may cancer siya. Napakababa pa rin ng tayog ko at kulang ang pananampalataya ko. Pag tunay nating ibinibigay ang lahat ng para sa Diyos, gagabayan niya tayo sa mga paghihirap.在苦难临到的时候，你能不体贴肉体，不埋怨神，
在神向你隐藏的时候，你能够用信心跟从神，以往的爱心还不变，不消失。无论神怎么做，你都任神摆布，宁肯咒诅自己的肉体，也不埋怨神。领导时连时，宁肯忍痛割爱，流泪痛苦也得满足神，这才是真实的爱，真实的信心。Napakaraming naniniwala sa akin para lamang pagalingin ko sila. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang gamitin ko ang aking mga kapangyarihan upang itaboy ang masasamang espiritu mula sa kanilang katawan. At napakaraming naniniwala sa akin para lamang makatanggap sila ng kapayapaan at kagalakan mula sa akin. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang hingan ako ng mas maraming material na kayamanan. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang gugulin ang buhay na ito sa kapayapaan at maging ligtas at matiwasay sa mundong darating. Napakaraming naniniwala sa akin para maiwasang magdusa sa impyerno at para matanggap ang mga pagpapala ng langit. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang sa pansamantalang kaginhawaan, ngunit hindi naghahangad na magkamit ng anuman sa mundong darating. Nang ibuhos ko ang aking matinding galit sa tao at bawiin ang lahat ng kaligayahan at kapayapaan na dati niyang taglay, nagsimulang magduda ang tao. Noong ibinigay ko sa tao ang pagdurusa ng impyerno at binawi ang mga pagpapala ng langit, ang kahihiyan ng tao ay naging galit. Noong hilingin ng tao na pagalingin ko siya, hindi ko siya pinakinggan at namuhi ako sa kanya. Iniwan ako ng tao upang hanapin ang tulong ng panggagaway at pangkukulam. Nang alisin ko ang lahat ng hiningi ng tao sa akin, naglaho ang lahat ng walang bakas. Sa makatuwid, sinasabi ko na ang tao ay may pananampalataya sa akin sapagkat ako ay nagbibigay ng maraming biyaya at masyadong maraming magiging pakinabang. Naparalisa ako nang malaman kong may cancer ang anak ko. Di ko nagagawa ang tungkulin ko. At nagkaroon ako ng reklamo sa puso ko. Hindi ko sinabi ng malakas na nagtatrabaho ako para sa kanya kaya dapat protektahan ng Diyos ang pamilya ko. Pero ginambala ako ng mga alinlangan. Bakit ba nagkasakit ang anak ko? Napagtanto ko na ang ibig sabihin nun sinisisi ko ang Diyos at nagre-rebelde ako sa kanya. Kaya nakita kong may dungis ang lahat ng trabaho at sakripisyo ko na ang naguudyok pa rin sa akin ay ang pagpalain. Kung hindi dahil sa cancer ng anak ko, mararamdaman ko pa rin maganda ang kalagayan ko. Ganap akong inilantad ng pagsubok na ito. Nasaan ang pagmamahal ko
ang pagpapasakop ko sa Diyos. Hindi ako makatuwiran. Di ako nararapat tawaging tao. May natutunan kang aral mula sa pagkakasakit ng anak mo. Mabuting bagay ito. Ito ay biyaya at pagpapala ng Diyos. Oo nga. Naalala ko lang ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Sa kanilang pananalig sa Diyos, ang hinahanap nila ay makakuha ng mga pagpapala sa hinaharap. Ito ang mithiin nila. Lahat ng tao ay may ganitong hangarin at inaasahan. Subalit ang katiwalian sa kalikasan nila ay dapat malutas sa pamamagitan ng mga pagsubok. Anumang aspeto sa tao ang salaula. Ito ang mga aspeto na dapat mapino. Ito ang pagsasaayos ng Diyos. Lumilikha siya ng kapaligiran para sa'yo. Pinipilit kang maging pino roon upang malaman mo ang iyong sariling katiwalian. Sa huli, mas gugustuhin mong mamatay at isuko ang iyong mga plano at ninanasa at magpasakop sa patakaran at plano ng Diyos. Kaya kung ang tao ay walang mga taon ng pagpipino o pagdurusa ng bahagya, hindi sila makakalaya sa pagkaalipin ng katiwalian ng laman sa mga saloobin at puso nila. Sa alinmang aspeto na alipin ka pa rin ni Satanas, at sa alinmang aspeto na pinananatili mo pa rin ang iyong ninanasa at hinihingi, ito ang mga aspeto kung saan dapat kang magdusa. Sa pagdurusa lamang, natututunan ng mga aral, nakakamit ang katotohanan at nauunawa ng kalooban ng Diyos. Sa katunayan, maraming katotohanan ang nauunawaan sa pagdanas ng masasakit na pagsubok. Wala nakakaunawa sa kalooban ng Diyos, nakakakilala sa kanyang pagkamakapangyarihan at karunungan o nagpapahalaga sa kanyang matuwid na disposisyon kapag nasa isang maginhawa at magaan na kapaligiran o kapag ang mga kaganapan ay kaaya-aya. Magiging imposible yan. Amen. Amen. Napakalinaw na mga salita ng Diyos. At ang gawain niya para iligtas ang sangkatauhan ay praktikal. Oo nga. Dati nagsumikap ako para sa pananampalataya ko. Kaya akala ko ay mapagmahal ako sa Diyos na pwede kong anihin ang kanyang pagsang-ayon. Pero nang kinailangan kong tumakas dahil hinahabol ako ng malaking pulang dragon, naging negatibo ako. Sa totoo lang, ganap na wala akong debosyon at pagpapasakop sa Diyos. Sumusunod lang ako para sa mga pagpapala at di ako handang magdusa. May katiwalian at labis na mga pagnanasa sa likod nito. At malilinis lang yon sa pamamagitan ng paghahatol at pagkastigo. Oo nga. Kung hindi ko yun napagdaanan, hindi ko sana nalaman ang tunay kong sukatan. Patuloy ko lang sanang iniisip ang mga pagpapala ng kaharian. Di yun katanggap-tanggap at makatwiran. Ipinakita sa akin ng karanasang iyon kung gaano nakabubuti ang pagdurusa at paghihirap sa paglago natin sa buhay. Totoo talaga yan. Ang karamdaman ng anak ko ay pagsubok at paglalantad sa akin ng Diyos. At para yun sa kaligtasan ko. Pagmamahal yun ng Diyos at ako'y nagpapasalamat sa Kanya. Amen. Amen. Nagbabasa ako ng mga salita ng Diyos na talagang nakakapukaw para sa akin. Tingnan natin ito. Ako ang magbabasa. Si Job ay hindi nakipagpalitan sa Diyos at hindi humiling o humingi sa Diyos. Pinuri niya ang kanyang pangalan dahil sa kanyang kapangyarihan at autoridad sa pamumuno sa lahat ng bagay. Ang pagpupuri niya ay di nakasalalay sa kanyang pagpapala o kapighatian. Naniwala siya na kung pagpapala man o kapighatian ang matatanggap ng tao, ang kapangyarihan at autoridad ng Diyos ay hindi magbabago. At dahil dito, anuman ang kalagayan ng isang tao, ang pangalan ng Diyos ay dapat napurihin. Dahil sa dakilang kapangyarihan ng Diyos, ang tao ay pinagpala. At dahil din sa dakilang kapangyarihan niya na parusahan ng tao. Ang kapangyarihan at autoridad niya ang namamahala at nagsasaayos ng lahat ng sa tao. Ang pabago-bagong kapalaran ay pagpapamalas ng kapangyarihan at autoridad ng Diyos. At kung ano man ang pananaw ng tao, ang pangalan ng Diyos ay dapat napapurihan. Amen. Ito ang naranasan at nalaman ni Job sa mga taon ng kanyang buhay. Ang lahat ng mga inisip at ikinilos ni Job ay umabot sa mga tainga ng Diyos at dumating sa harap ng Diyos at itinuring na mahalaga ng Diyos. Itinangi niya ang kaalamang ito ni Job
at pinahalagahan niya si Job sa pagkakaroon ng ganitong puso. Ang pusong ito ay naghintay ng utos ng Diyos sa anumang oras at lugar. At kahit ano pa ang oras o lugar, tinanggap nito ang anumang dumating sa kanya. Walang hiniling si Job sa Diyos. Ang hiningi niya sa sarili niya ay ang maghintay, tumanggap, humarap at sumunod sa lahat ng pagsasaayos na nanggaling sa Diyos. Naniwala si Job na ito ang kanyang tungkulin at ito mismo ang nais ng Diyos. Dahil ang puso ni Job ay dalisay at hindi lingid sa Diyos, ang kanyang pagkatao'y tapat at mabait. At mahal niya ang katarungan at lahat ng positibo. Tanging ang tao na kagaya nito, na may gayong puso at pagkatao ang makasusunod sa daan ng Diyos at kayang magkaroon ng takot sa Kanya at lumayo sa kasamaan. Ang ganitong tao'y maaaring makakita sa dakilang kapangyarihan at autoridad ng Diyos at makatatamo ng pagsunod sa pamamahala at pagsasaayos niya. Ang ganitong tao lang ang maaaring makapagbigay ng papuri sa pangalan niya. Ito'y dahil alam niyang nakasalalay ang lahat sa mga kamay ng Diyos at hindi inisip ang mga pagpapala o sakuna. Alam niyang ang pag-aalala ng tao ay tanda ng kahangalan, kamangmangan, kawalan ng katwiran, o ng pag-aalinlangan sa katotohanan na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat ng bagay, at ng kawalan ng takot sa Diyos. Ang kaalaman ni Job ay ang siya mismong ninais ng Diyos. Amen. 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 Pambihira ang pananampalataya ni Job. Ganap niyang naunawaan na ang nakuha niya mula sa kanyang pagsisikap ay ibinigay lahat ng Diyos sa kanya. Yun ang dahilan kaya nasabi niya na ang Diyos ay nagbibigay at ang Diyos ay nag-aalis. At pinuri niya ang pangalan ng Panginoon. Hindi talaga ako nakapantay kay Job. Hindi ba ang cancer ng anak ko'y tinulutan ng Diyos? Bakit wala ako ni katiting na ideya kung ano ang kalooban ng Diyos ukol dito? Wala talaga akong sapat na pananampalataya. Sa pagdarasal at pagbabasa ng mga salita niya, nauunawaan ko na ang kalooban niya. At alam ko na ang kapalaran ng anak ko'y nasa mga kamay niya. Ano man ang kalabasan ng operasyon, magpapasakop ako sa mga pagsasaayos niya. Gagawin ang tungkulin ko at susuklian ang pagmamahal niya. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Magpahinga muna tayo. May konting tubig ako rito. Sige, okay. May sulat ka galing sa bahay ninyo. Naisip kong baka importante kaya dinala ko agad dito. Sige, salamat. Mommy, may maganda po akong balita. Naging matagumpay ang operasyon ko. Natakot talaga ako noong araw ng operasyon. Kaya nagdasal ako sa Diyos at hiniling sa kanyang pagpalain ako ng isang matagumpay na operasyon na walang maging problema. Hindi na ako masyadong natakot pagkatapos kong magdasal. At unti-unti akong nakatulog. Nang magising na po ako, tapos na ang operasyon. Sinabi ng doktor na talagang naging maayos ang operasyon. At tuwang-tuwa ako na nagsimula akong umiyak. Alam ko na yun ay pagprotekta ng Diyos sa akin. Labis ang pasasalamat ko sa Kanya. Mommy, huwag kayong mag-alala. Mabuti ang pagaling ko. Kaya huwag kayong mag-alala ng husto na di na kayo makatulog. Magtuon lang kayo sa paggawa ng tungkulin nyo at pagsukli sa pagmamahal ng Diyos.